engot din talaga. Alam mong hindi rin nag-research. Kayabang-yabang na kailangan mag-research, kailangan dumaan sa proseso. Napakalinaw naman nung nangyari sa Congress na yon. Na let's say for example, itong si Crisette Chu, nag-apologize siya, hindi dun sa content niya. Nag-apologize siya, hindi dahil fake news siya. Nag-apologize siya dahil tinawag niyang tanga yung gobyerno. O yun, doon siya nag-apologize, hindi siya nag-apologize dahil doon sa pinost niya whatsoever. Besides, ikaw ba naman ang sabihan na contempt o mag-apologize ka? Anong gagawin mo? Di siyempre mag-apologize ka. Kaya ayoko umating dyan. Kasi tanga naman talaga ang gobyerno. Paulit-ulitin mo, tanga talaga sila. Sama-sama sila, lalo na yung mga namumuno na congressman dyan. Puro tanga yung mga yan. Hindi alam ang batas. Yan ang katotohanan. Kasi ba't ka magko-contempt ng tao na sasabihin mo sinungaling? Opinion niya yun kung sabihan mo ako sinungaling ako, walang problema. Sabihan mo akong tanga ako, walang problema. Pero opinion mo yan Pero yung ikukulong ka? Oo, yung ikukulong ka dahil sa nagsabi ka lang ng iyong opinion. Ay, alam mo, labag sa batas yan. Dahil tandaan ninyo, ang Bill of Rights ay konstitusyon yan. The Constitution is above all kinds of laws and governing any department. Kahit Congress, kahit Senate, hindi pa pwedeng lagpasan ang konstitusyon. Lahat bow sa konstitusyon. At nasa konstitusyon niya, freedom of speech, na paari mong sabihin. Kaya nga, mantakin mo dun lang sa tanga, sasabihin sa'yo, ko-contempt ka. Yung PI nga, hindi nga hindi ka nga makukulong dun sabi ng Supreme Court. That is an expression. Ibig sabihin, kalayaan mo yan. Yun nga ang PI, O, alam nyo na ibig sabihin ng PI. How much more yung tanga? Which is not a mura, but simply saying sa English is foolishness, o bobo ka, di ba, sa Tagalog, o yun ang doon. Wala kang alam. So, imposible yung kaya bobo talaga yung mga congressman na yan. Anyway, bilang naman na oras nila Pero, panahon nila Linawin natin. Panahon nyo sa pagiging congressman. Sir, ano naman ang pakiramdam mo na napapaligiran ka ng mga media doon? Parang ambush Parang sama nga ng tingin ng iba doon Lalo na pagka mantakin mo yung sinabi kong di ba, tulad nung isang DJ. Oo. Munti ako na sabihin Kaya lang nagpipigil ako Yung isa yung DJ na yun, magaling yung magchacha. Sumasayaw yun Pagka usapin sa NLEX, natatameme na yun Ang sinisisi laging gobyerno, hindi yung may-ari ng NLEX. Kasi alam naman natin na may-ari ng NLEX, di ba? I-Google nyo na lang. Google nyo na lang. Pero yun kasi yung sinasabi natin na pinagkaiba talaga ng vloggers. Ang vloggers, alam nyo naman yung political leaning, yung color ng mga vloggers. So, definitely, may bias yan with ED. Okay? So, alam nyo na. Yun nga ang kinagandahan nun Honest ang vloggers. Ang problema, doon sa mainstream media, they pretend na hindi sila bias. Pero, hawak sila ng mga oligarch. Ano ibig sabihin nito? Mga galit kay PRRD. Di ba? Talaga naman yun ang problema. Galit na galit po sila kay PRRD. Kaya walang magandang balita na ilalabas. Uy, nandun din si Ed Lingaw, medyo cold nga siya, nag-uusap kami habang kumakain, Nung kumakain nga kami, kasi siya unang naupo. Tapos sabi niya, kain. Medyo napag-ganon ako, kakain kaya ako, baka may lason. Pero, hindi naman, kasi ginawa ko sa buffet. Anyway, medyo siya, aloof siya, hindi siya ganon. Kasi yung iba, medyo kilala na natin. Ang dami nga dyan binabati ko yung mga cameraman, nagpasalamat sa akin dahil dun sa sinamahan ko sila, journally noon, sa yung mga cameraman na hindi bayad, na galing sa ibang stasyon. Hindi sa TV5, galing sa ibang stasyon, tinulungan natin, mapalapit doon panahon ni PRRD sa camera, pati sa pagdemanda. Kaya nagpapasalamat sila. Kaya kasi sabi ko sa kanila, okay lang yan, trabaho lang kayo, wag lang kayong minsan kung meron man kayong nasisisi kayo minsan. Kasi wag ko natin sisihin yung mga cameraman. Yung mga reporter, yung nasa field, wala naman silang kinalaman sa editing Huwag kayo maniwala doon sa matanda na yun. Nakatabi mo edit. Edit. Para ka ba? Nasa field Paano mo mapapadala yung kung pupunta ka pa at nandun ka sa newsroom? Ang bagal ng balita nun, pagka ganun. Mantakin mo, traffic pa lang, abuti nga ng isang oras, pinapadala na lang ngayon yung video. Digital na kasi ngayon nilalagay na yan sa cloud, yung cloud. Google ka na lang din. May diyan may proseso din diyan. Sa cloud,
Tapos doon na dina-download ng mga newsroom. Tapos yung newsroom na ang nag-aano. Hindi yun ang usapan. Oh. Ang usapan, yung proseso. Ang usapan yung Singapore. Hayop na Ang Singapore yan. Tsaka isa pa dito, boss, isa pang pinakamainit na parang masasabi natin kinagulat ng buong mundo, yung intro mo. Oo. Yun talagang highlight ng debate na yan. Yung walang fake news peddler o ang pangunahing fake news peddler sa Pilipinas mismong ang Pangulong Marcos. Siya naman talaga. Siya naman talaga pa ulit-ulit pati nga yung bigas na nga lang. Hindi ko na ngayon example yan kasi sasabihin na naman ni Claire Castro, aspiration lang yan, gaganyanin. Kaya nga doon na mismo yung punto doon sa sinungaling na sinungaling. Oo. Diba? Wala siyang ano doon. Actually, hinuhuli ka niya doon sa mga ibang inaangguluhan kanya sa ibang mga statement mo eh. Pero doon sa pinakamadiin na statement mo na mismong amo niya na dapat pinagtanggol niya during that time, hindi niya na ipagtanggol. Talagang ibang klase ang banat bay. For your information, napakarami pong na-invite dyan. At iisa lang po yung political vlogger na talagang lived up to the challenge. Si Banat Bay lang yun. Ang daming mga DDS na-invite. Ako na-invite. Ako sabi ko, hindi ako aatin dyan kasi alam ko Lions Den yan eh. Para kang para kang pupunta sa lugar kung saan aambushing ka. Kitang-kita mo naman. Yung mga nila, yung mga nanonood, audience nila, puros mga reporter din. Tapos, parang lumalabas dyan, sa loob na yan, dadalawa lang ng mga vlogger. So, talagang taas ang kamay natin dito sa ating kapatid na si Banat Bay dahil kahit alam niya na pagkakaisahan siya dyan, matapang na humarap. Ganyan ang mga Hindi kasi banateros. alam mo, maraming nagsasabi sa akin, ba't di daw ako humarap sa kamera? Sa kamera kasi may contempt. Yan. At wala kang laban doon, contempt ka kaagad. 'Di ba? Pagka hindi nila nagustuhan yung sinabi mo. At least dito, walang contempt. Kaya okay lang. Ipahiya nyo ako, banatan nyo ako, pero sasabihin ko yung gusto kong sabihin. Ngayon, walang contempt. 'Di ba? Yun ang importante dyan alam mo, sabi pa nung isang komunista dyan, di ko lang babanggitin kung sino yung komunista na naka-necktie. Sabi, Naka-necktie Isa lang ba? Isa lang yun eh. Sorry, isa lang pala. Sabi nung komunista na dyan na Kesyo, ba't daw nag-sorry? Hindi daw kayang panindigan ng mga vloggers. Ang tanga-tanga. Kaya nilang panindigan yun. Kung gusto nyo nga, debate sa Luneta. Tataihin kayo ng mga vloggers doon Talagang pagtatawanan kayo doon ng mga vloggers Kaya sila umiyak kasi siyempre, ayaw nila makontempt dahil pamilyado yung mga yan. Mga professional yan. Tsaka